Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi ko kilala. Sagot kaagad ni Carmela na ikinakunot ng noon ni Ida. Hindi ko kilalang ama ng mga anak ko dahil nabuo lang naman sila dahil sa isang kawanay stand ko noon. Lasing na lasing ako at hindi ko na alam ang ginagawa ko. Hindi ko maalala kung paano ko nakilala yung lalaki. Kung paano kami napunta sa isang kwarto at mangyaring hindi dapat mangyari sa amin. Pero gusto ko lang linawin sa'yo na hindi ako katulad ng babaeng iniisip mo. Nagpakalasing ako noon dahil hindi ko pa rin matanggap ang pagkamatay ng mami ko at ang pag-uwi ni daddy sa kabit at anak niya sa bahay namin. Sa pilitang pagkakwento ni Carmela, ayaw niya na sanang maalala nangyari sa nakaraan pero kailangan niya linisin ang pangalan niya. Ilang taon ng mga anak mo? Blanco pa ring tanong ni Idam. 4 years old. Nangyari 5 years ago ang pakipagtali ko sa lalaking hindi ko kilala at ngayon 2 taon ko na silang hindi nakikita. Kung iniisip mo nang ibinigay ko kay Omar ang sarili ko, nagkakamali ka ng iniisip dahil hindi niya ako lolokohin kung nakukuha niya sa akin ang gusto niya. Hindi kita pipilitin kung magbabagong isip mo, naintindihan ko naman. Ano bang tingin mo sa akin? Taong hindi marunong tumupad sa usapan? Masungit na saad ni Idam. Frustrated pa rin dahil hindi sinabi ni Carmela sa kanyang tungkol sa kambal niya na naigang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nang makita naman ni Carmela ang isang bench malapit sa kanila ay naupo siya doon habang nanatili naman si Idam sa kinatatayuan niya habang nakatingin siya sa lawa na nasa harapan nila. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Carmela. Paano kung gamitin na naman sa kanya ni Shawnee ang kambal niyang anak laban sa kanya para lang hindi siya magpakasal kay Idam? Napayuko na lang siya at pinagsalikop ang mga kamay niya. Tinignan ni Idam si Carmela na natiling salubong pa rin ang mga kilay niya. Inaalala pa rin niya kung saan niya ba nakita si Carmela. Hindi niya alam kung bakit biglang pumasok sa isip ni Idam ang nangyari din noon sa kanya 5 years ago. Sa isang bar pero lasing na lasing din siya at halos wala na siyang maalala. Pinilig niyang ulo niya. Bakit iniisip niya si Carmela ang babaeng nakasama niya sa isang hotel noon? Nilapitan ni Idam si Carmela saka siya upo sa tabi nito. Hawak ng stepmom mo ang mga anak mo? Nakakausap mo ba sila? Kuryosong tanong ni Idam. Tumango naman si Carmela. Nakakausap ko sila paminsan-minsan. Bakit pumayag kang ibigay sa stepmom mong mga anak mo? Sa pilitan niyang kinuha sa akin ang mga anak ko. Dahil habang hawak niyang mga anak ko, hawak niya rin ako sa leeg. Pero malakas ang loob mo na kalabanin ng stepmom mo. Hindi ka ba natatakot na tuluyan siyang ilalayo sa iyong mga anak mo? Or worse, ipaampun sa ibang tao? Naikuyom ni Carmela ang mga kamao niya. Paano kung may pinaplano pala sa kanyang stepmom niya? Ayaw ko na maging anino ng pamilya ko. My stepmom doesn't allow me to work in the company. Pero sa tuwing kailangan ni Sofia ng proposal, business plan, report at many things about company, ako inuutosan nilang gumawa at lahat ng credits sa mga gawa ko kay Sofia. Nilingon ni Idam si Carmela. Hindi niya alam kung bakit nainis siya nagpapaalipin si Carmela sa stepmom nito at sa half-sister niya. Bakit hindi mo sabihin sa daddy mong ginagawa nila sa'yo? Hindi naman siguro tanga ang daddy mo para hayaan ang stepmom mo sa gusto niyang gawin sa'yo. You're still his daughter and you're the legal daughter, Carmela. Nilingon ni Carmela si Idam dahil bakas ang inis nito sa tinig niya. Nakikinig ka ba talaga o hindi? Sinabi ko na sa'yo na hawak nilang mga anak ko, hindi ba? And they are using my twins para makontrol ako. Kapag sinabi niya hindi niya pakakainin ng mga anak ko, she means that. Napapailing na lang si Idam. Akala niya mahirap ang sitwasyon niyang kinokontrol din ang buhay niya pero mas malala pa palang sitwasyon ni Carmela. Matapos ang pag-uusap nila, hinatid na siya ni Idam sa bahay nila. Papasok pa lang si Carmela sa sala nang makita niya na si Sofia ang hindi na naman maipintang muka. Lalampasan niya na lang sana ito nang makita niya rin ang stepmom niya na nakaupo sa sofa habang sumisimsim ng tsaa. Tapos ka na bang makipag-date kay Mr. Festejo? Malamig na tanong ni Shawnee. Saka siya tumait nilapitan si Carmela. Napaawang na lang ang labi ni Carmela na sampalin siya ng stepmom niya. Masama siyang tinignan nito pero nakataas lang ang kilay ni Shawnee sa kanya. Hindi na ba talaga kita mapapakiusapan ng maayos, Carmela? Gusto mo bang sapilitan at persahan ka naman kita para lang sumunod ka? At anong gagawin mo? Gugutumin mo na naman ang mga anak ko at sasaktan? Sige, gawin mo. Ere-report ko ng mga ginagawa mo dahil child abuse is a crime. Kung nakakalimutan mo. Lakas loob na sagot ni Carmela na ikinangisi lang ni Shawnee. Matapang ka na niyan dahil ikaw ang pinili ni Idam na pakasalan.
Sa tingin mo ba may magagawang mga festeho kapag nilayo ko na sa'yo ng tuluyan ng mga anak mo? Pag-isipan mong mabuti, Carmela. Sabihin mo kay Adam na si Sofia ang pakasalan niya dahil kung hindi, mga anak mo magdurusa sa katigasan ng ulo mo. Pagbabanta ni Shawnee. Gustong sampalin ni Carmela ang stepmom niya pero pinigilan niyang sarili niya dahil natatakot siyang lalong magalit si Shawnee at ang mga anak niyang magdusa. What is happening here again? Tanong ni Marvin ang mabuti niyang nangyari sa loob ng bahay nila. Pinanlakihan ni Shawnee ng mga mata si Carmela. Winawarningan to na huwag siyang magsasalita. Nilingon naman ni Carmela ang kanyang ama. Bakit hindi niya tanungin ng magaling yung kabit kung anong ginagawa niya sa mga anak ko? Kahit natawagin yung bastardong mga anak ko, hindi niyo pa rin may tatanggi na mga apo niyo sila, Dad. Ani Carmela, nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Shawnee. Gusto niyang hilahin si Carmela palabas pero nasa harap sila ni Marvin. Napakunot naman ang noo ni Marvin sa sinasabi ng anak niya sa kanya tinignan si Shawnee. What is she talking about, Shawnee? Seryosong tanong ni Marvin. Mariin nakatitig si Marvin sa asawa niya, tinihintay ang sasagot nito. Gumiti naman si Shawnee sa kanya, nilapitan si Marvin at inangkla ang kamay nito sa braso ni Marvin. Kinuha niya na rin ang suitcase ni Marvin saka ito pinaupo sa sofa. Magpahinga ka na muna, Han. Masama sa iyong pagod at nagagalit. Pag-iiba ni Shawnee ng usapan. Answer me, Shawnee. Anong ginagawa mo sa mga anak ni Carmela? Seryoso pa ring tanong ni Marvin. Kung ayaw niya sagutin akong sasagot, sabat ni Carmela. Masama naman siyang tinignan ni Shawnee pero hindi nagpatinag si Carmela at hindi nagpakita ng takot. She's hurting my twins and starves them kapag hindi ko sinusunod ang mga gusto niya. Ang naging successful na project ni Sofia sa kumpanya ay akong gumawa ng plano nun. Everything. Dahil kapag hindi ko ginawang mga gusto nila, mga anak ko magdurusa. Kapag may nangyari sa mga anak ko, ikaw ang sisisihin ko, Daddy. Pamilya mo pa rin sila, mga apo mo pa rin sila at kapag nagutom ang mga anak ko at nagkaroon na naman ng mga pasa sa katawan nila, idadamay kita kapag nag-report ako ng child abuse. Pagod na ako na gamitin ni Tita Shawnee ni Sofia. Minsan lang ako humiling, Dad. Gusto ko siguraduhin mong kaligtasan ng mga anak ko. Wika niya. Napatayo na si Marvin sa kinupuan niya at hindi makapaniwalang tinignan si Shawnee at Sofia. Ano bang hindi niya nalalaman sa pamilya niya? Shawnee, is that true? Sinasaktan mo bang mga anak ni Carmela? Galit niya ng saad. Mabilis na umiling si Shawnee at nag-isip ng idadahilan. That's not true. Alam mo naman na nagkaroon ng depression ng anak mo, hindi ba? Nagkaroon siya ng mga hallucinations kaya hindi niya alam kung anong totoo at hindi. I'm sure kasama niya lang yun sa hallucinations niya. Bakit ko naman sasaktan ng mga bata? Oh really? That explained the meaning of this? Ipinakita ni Carmela sa kanya ang picture na na-receive niya sa email. Picture yun ng kambal niya na may pasa sa braso at video na nagugutom na sila. Galit na hinawakan ni Marvin sa brasong asawa niya. Sinasaktan mo mga bata, Shawnee? Ano sa tingin mong ginagawa mo? Kung nagkakamali man si Carmela, huwag na huwag mong idadami ang mga anak niya. Don't touch them again. Dahil ikaw ang sasaktan ko kapag nalaman ko sinasaktan mo at ginugutom mo nga apo ko. May diinsad ni Marvin ay kinatango ni Shawnee. And you, Sofia, baling ni Marvin kay Sofia. Napalunok naman si Sofia at natatakot na salubungin ang tingin ng kanyang ama. Totoo ba na hindi ikaw ang gumawa ng plano sa huli mong project sa kumpanya? Ginagamit mo rin ba si Carmela para gawin ang mga trabaho mo sa kumpanya? Tanong niya. Tinignan ni Sofia ang kanyang ina at humingi ito ng tulong para magpaliwanag sa kanyang ama. That's not all. Lahat ng mga reports, business plan at proposal na ipinapasa niya, akong gumagawa ng lahat ng yon. Yung mga pinapresent niya sa mga client, akong gumagawa ng script para lang makuha niyang deal. Wala rin naman ako magawa kung hindi ang sumunod dahil hawak nilang mga anak ko. Pero ayaw ko na magpaalipin pa sa kanila. Ngayong sinabi ko na sa inyong mga kahayupan na ginawa ng asawa at anak mo sa akin. At sa mga anak ko, wala akong kasiguraduhan sa kaligtasan ng mga anak ko. Umaasa akong sana'y masiguro niyong ligtas sila. Pagsiwalat ni Carmela sa kanya tinalikuran ng mga to. Natatakot at kinakabahan pa rin siya para sa mga anak niya pero umaasa siyang gagawa ng paraan ng kanyang ama para hindi galawin ni Shawnee ang kambal niya. Answer me, Sofia! Rinig pa ni Carmela na sigaw ng kanyang ama bago niya isinaradong pintuan ng kwarto niya. Wala na siyang pakialam kung ano pang mapag-usapan nila sa ibaba. Gusto niya nang makabalik sa kumpanya at makapagtrabaho doon. Handa na siyang bawiin ang kumpanya sa kamay ng stepmom niya. Lumipas sa mga araw, hindi lumalabas si Carmela sa kwarto niya at ilang araw na rin siyang nakatitig sa phone niya. Simula nang huli silang mag-usap ni Adam, hindi na rin to tumawag sa kanya. Nang may kumatok sa pintuan ng kwarto niya at nilingon niya ito, hanggat ito na hindi nagsalita, hindi niya bubuksan ng pintuan. Carmela, iha, si Yaya Lucy to.
Wika ng isang boses. Mabilis namang bumaba si Carmela sa kama niya at binuksan ng pintuan ng kwarto niya. Pwede ka nang lumabas. Umalis na si Sean at Sofia. Nakahanda na rin ang mga pagkain mo sa lamesa. Wika sa kanya. Napangiti naman si Carmela. Si Yaya Lucy ang pinakamatagal nilang katulong at ito na lang ang kakampi niya sa loob ng bahay. Lumabas na siya ng kwarto saka siya dumiretso sa kusina para makakain. Kanina pa siya nagugutom pero hindi kaagad umalis ang mag-ina kaya tiniis na muna niya ang gutom niya. Si Romalo po ba? Umalis din? Tanong niya habang naglalagay ng kanin sa pinggan niya. Siya ang driver ni Shawnee na kanina kaya malaya na makaalis ng bahay. Galit na galit ang dani mo kagabi kay Sofia. Bakit daw po? Tanong niya habang may laman ang bibig niya. Naupo naman ang Yaya Lucy niya sa harap ni Carmela na upuan. Ang alam ko ay may pinagawa ang daddy mo para sa kumpanya pero hindi nagawa ni Sofia. Kailan ka ba ulit magtatrabaho sa kumpanya niyo? Pinipigilan ka pa rin ba ng stepmom mo na bumalik sa kumpanya? Makakabalik na rin po ako. Malapit na. Sagot niya na ikinatuwa naman ni Yaya Lucy. Nang matapos silang kumain ni Carmela, umalis na siya ng bahay. Pinuntahan niya ang nag-isa niyang kaibigan. May problema ka ba? Tanong kaagad ni Hana matapos ng pagbuksan ng pintuan si Carmela. Tanging buntong hininga lang naman ni Carmela ang narinig niya. Naupo si Hana sa sofa sa kanya tinignan ng kaibigan niya na nakatulala naman kahit nakararating lang nito. Kinukulong na ka na naman ba ng stepmom mo? Tanong ulit ni Hana. Umiling lang naman si Carmela saka siya tipid ng ngumiti. Kinuha ni Carmela ang isang unan sa kanya yung niyakap at tinaas sa mga paa niya. Pagkatapos mong i-cancel ang kasal niyo ni Omar, hindi ka na nagparamdam sa akin. Ngayon ko na lang ulit bumisita dito. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Naliling ka rin kay Idang Festejo. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano nangyayari? Omar cheated on me and Sofia is the another woman while Idam, he is Sofia's future husband. But I asked him to marry me instead. Diretsong sagot ni Carmela. Napaawang na lang ang labi ni Hana sa gulat. Umayos pa siya ng upo bago siya muling nagsalita. Are you serious? Pinahiya mong pamilya ni Omar dahil kinansel mong kasal niyo na dapat ay tapos na ngayon. Tapos sinalok mo ng kasal si Idang Festejo? You're unbelievable. Sa ginawa mo, ikukulong ka na naman ng stepmom mo sa attic. Nababaliw ka na ba? Nag-aalalang wika ni Hana. Pero tila ba wala nang pakialam ang kaibigan niya. Blanko lang ang mukha nito habang yakap-yakap ang unan. Pagod na akong magpaalipin sa kanila, Hana. Gusto ko namang tumayo sa sarili kong mga paa. Paano ko ipaglalaban ang mga anak ko sa kanila kung sarili ko hindi ko magawang ipaglaban sa kanila? Kapag matagumpay kong nakuha sa kanilang kumpanya, gusto ko na rin makasamang mga anak ko. Ramdam na ramdam ni Han ang pagod sa boss ng kaibigan niya. Hindi niya naman to masisisi kung pagod na siyang maging sunod-sunuran. Anong sinabi sa'yo ni Idam na alokin mo siya ng kasal? Pumayag ba siya? Yeah, pero ginamit ni Sophie ang alas sa mga anak ko. Hindi ako sigurado kung papayag pa rin si Idam na pakasalan ako. 3 araw niya na ako hindi kinakausap. Hindi siya nagre-reply sa mga text ko at hindi rin siya sumasagot. Pagkatapos namin mag-usap tungkol sa mga anak ko, wala na ako narinig mula sa kanya. Kunot noong tinitigan ni Hana si Carmela. Matagal na silang magkaibigan pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung sino ba ang ama ng mga anak ni Carmela. Sino ba talagang ama ng kambal mo? Hindi mo pa rin ba kayang pagkatiwalaan kaya ayaw mo sabihin sa akin? Tanong ni Hana. Inilingan naman siya ni Carmela. I don't know him too. Malabo na sa alaala kung mukha ng lalaki nakatali ko. It's just a one night stand. Sagot niya, napapailing na lang si Hana saka siya sumandal sa sofa at bumuntong hininga. Gusto niya na rin magka-happy ending ang kaibigan niya. Kung pumayag naman pala si Idam na pakasalan ka kesa kay Sofia, bakit hindi ka na lang maging honest sa kanya una pa lang? Bakit hindi mo na lang sinabi sa kanya tungkol sa kambal mo? Contract marriage lang naman ang namamagitan sa aming dalawa. Wala akong balak na ipaako kay Idam ang mga anak ko. Pareho namin kailangan ng isa't isa. At kapag pareho na namin nakuha ang mga gusto namin, maghihiwalay din naman kami kaya bakit kailangan ko pang sabihin sa kanya tungkol sa mga anak ko? Napakibit balikat naman si Hana saka siya napatungo-tango dahil may punto rin naman ang kaibigan niya. Samantala naman sumasakit pa rin ang ulo ni Maria dahil sa anak niya. Sa tingin mo ba papayag ako sa kasal niyo? I will never give you my blessing, Idam. Galit niya sigaw sa anak niya. May kasunduan ng pamilya natin sa mga Hidalgo at ang pakakasal mo sa Sofia. Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Na-stress na saad ni Maria. Ilang araw niya nang kinukumbinsi ang anak niya na baguhin ang isip nito. Pero hanggang ngayon wala pa rin siyang nakukuhang sagot. May mga anak ng babaeng gusto mo pakasalan. Gusto mo ba talaga na maging ama kaagad sa mga batang hindi mo na makadugo? Mag-isip ka naman, Idam. Gumuguhit ang mga litin ni Maria sa leg niya dahil sa matinding galit. Blankong tinignan ni Idam ang kanyang ina. Alam niyo bang niloko si Carmela na magiging asawa niya sana at ang babae na magiging asawa niya ay walang iba kundi si Sofia?
Ani ni Idam. Napakunot naman ng noo si Maria. "Now tell me mom, how can I marry a woman who can cheat?" Alam ni Sofia na malapit nang ikasal si Carmela pero nakipagrelasyon pa rin siya sa magiging asawa ng kapatid niya. Yun ba ang babaeng gusto niya na para sa akin? Dagdag pa ni Idam. "You're lying, right?" Napapailing na lang si Idam. Si Sofia ang kailangan mo pakasalan. Dahil si Shawnee ang may hawak ng kumpanya ng pamilya nila. Paano tayo tutulungan ng pamilya nila sa kumpanya kung si Carmela ang pakakasalan mo? Hindi naman siya ang tunay na anak ni Shawnee. May diing saad ni Maria. Ang pamilya nila ay may shares din sa kumpanya natin at kailangan mo na mag-ipon ng mga magiging kakampi mo para sa pagpili ng major shareholder ng bagong CEO ng kumpanya. Ikaw ang dapat na maging CEO ng kumpanya at hindi ang pinsan mo si Roel. Napangisi naman si Idam sa kanya titignan ng kanyang ina. Papayag akong bumalik sa kumpanya kung papayag kang pakasalan ko si Carmela. Seryosang wika ni Idam na ikinawang ng labi ni Maria. She can't believe her son doing this. Hindi niya maintindihan kung ano bang nakita na anak niya kay Carmela para itong piliin na pakasalan. Napapahilot na lang si Maria sa sentido niya. Ilang taon niya na rin kinukumbinsi ang anak niya na bumalik na ito sa kumpanya. Pero sa dami ng pwede niyang i-condition, ang pagpapakasal pa talaga nito kay Carmela. "Deal or no deal, mom," wika ni Idam. "Ano bang nakita mo kay Carmela para siyang piliin mo? Ano naging usapan niyo?" Kuryosa niyang tanong. Pinagkrus lang naman ni Idam ang mga binti niya sa kanya ni stretch ang mga kamay niya sa sofa. "Gusto niyo akong bumalik sa kumpanya? Then think about my condition." Tanging sagot ni Idam. Kapag natulungan na ni Idam si Carmela, makikipag-divorce na siya dito at gagawin niya ng lahat ng gusto niya. Napapangisi na lang si Idam. Wala siyang balak na italing sarili niya sa isang babaeng hindi niya mahal at kapag si Sofia ang pinakasalan niya, siguradong hindi na siya makakawala dahil ramdam niyang interesado si Sofia sa kanya. Sino nga kayang ama ng kambal ni Carmela? May posibilidad kayang si Idam, ang lalaki na katalik ni Carmela, gayong pareho silang may karanasan 5 years ago? At muli kayang makabalik si Carmela sa kanilang kumpanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.